Hi fellow viewers, to everybody, good afternoon. My name is Steve. My full name is Steve Hoong. I'm the owner of this video account in this respective website, youtube.com. Okay, to all former Bangko Filipino depositors all over Philippines, I would like to say Happy New Year in advance. And I would like to inform na wala po akong live video sa January 1, 2026. Okay? Pero meron, yes, tama ang hinala ninyo, meron kayong assignment or pag-aaralang videos. Okay? Then, kung ano ang susunod na aking video sa 2026. Iba pa yun sa year 2027. Iba pa yun. By the way, sa 2026, more on mobile banking app. Yun ang i-discuss ko sa 2026. Iba yung previous years, yung banking operations. Iba yun. By the way, ang tatalakayin ko doon sa 2026 is more on Android Series 14 or Android 14. Kasi ang Android 7 parang left behind na. Ang Android 8 to Android 14, yun ang uso. So, kailangan hindi tayo pwede ma-left behind. Kailangan updated tayo. Kasi sa other commercial banks, universal banks sa Philippines, di ba? Android 10, meron pa nga Android 12. Kasi kung Android 14 ang gagamitin, tapos sa kanila Android 8, walang problema. Kasi upgraded yan eh. 14 is highest kaysa 8. Ang 7, hindi na ginagamit. You try to observe. Yan ang sinasabi ko sa inyo, my fellow viewers. Then, sa mobile banking app, my fellow viewers, ang papag-aralan natin yung InstaPay at saka yung PesoNet, no? Kasi may ibang bank na hindi authorized sa InstaPay. So, other option or alternative, PesoNet. Yan ang sinasabi ko sa inyo, my fellow viewers. Kasi majority kasi InstaPay. Siyempre, saleable ang InstaPay. So, ipagsama natin ang PesoNet. Yan ang i-discuss ko. Tapos, ano ba itong sasabihin ko? Capitalization, yun, pag-uusapan ko rin yan kung paano palalakasin ang assets. Of course, reopening, tuloy rin ang discussion. Tapos sa former board of directors, yung buhay pa sa 2026. Kasi iba patay na, like yung isa dyan si Perfecto Yasay Jr. Wala na rin, so nakakalungkot. Tapos yung last year si Ramon Montaño, yung dating I think general yata, tapos tumakbo ng Congress sa aming province, 2nd District, Negros Oriental. Then nang simula namatay ang wife, lumipat siya sa Manila. So hanggang namatay lang 2024. Hindi ako pwede magkamali, 2024 siya namatay. So yun. So yun po ang aking kuan. Marami akong dreams, no, pangarap, no. Yes, tama ang may nag-chat sa akin, sabi sa akin, Steve, 8 minutes beyond pa ba ang videos ko? Yes, 8 minutes pa rin siya. Mahaba-haba ang discussion, tsaka branches. Ang requirement sa BSP per branch bago ka magtayo, at least 1 billion ang capitalization per branch, per branch. Ibig sabihin, hindi kasama pa yung main office, hindi pa, ibalay pa yan. Then magkakaroon ng remote, yung sinabi ko sa past few videos, remote areas magkakaroon as long as feasible. Syempre, feasibility, kasi hindi pwedeng hindi feasible ang area. Kasi kung feasible area, it's either i-close or i-relocate ang area. Yung nagtatanong sa akin, yung sa Zamboanga Peninsula area, kasi dati, di ba, meron Zamboanga City branch, no? Magkakaroon ng Dipolog, Pagadian, Ipil, yes, pagkakaroon ng Ipil. Ang isa kong wino-worry, yung Dipolog tsaka Dapitan. Yan dalawang yan. Kasi sa economic activity, walang problema. More on agribusiness. So, agricultural loan, pasok siya. Ang small and medium enterprise like sari-sari store, yun,
Walang problema yon. Ang problema lang is, kung sila, yung dalawang lugar na yan, adjacent, magkalapit, no? So, I was thinking, pero magkakaroon din sila each, Dapitan tsaka Dipolog. Of course, under siya ng jurisdiction Zamboanga del Norte. Yun ang, yun din ang iniisip ko, no? Tapos, not Dapitan, Ipil. Ipil is already Zamboanga, Sibugay. Anyway, meron naman Pagadian. So, walang problema kung may Pagadian. Kasi ito, kasi kung magkaroon ng clearing, anyway, open clearing naman tayo. Kasi ito, napakahalaga ito Zamboanga. Kasi ang barter trade doon galing. Kasi ito ang kagandahan pag ang Zamboanga nag-click, no? Nag-boom siya, to be followed na ang Sulu, Tawi-Tawi, Basilan. Mga remote areas yan island yan. Remember, Sulu, Basilan, Tawi-Tawi are part of Philippine Islands. Remember, that's there's are Filipinos. So, wag niyong kakalimutan. Then, meron pa kayong na-chat sa akin yung sa aside sa Mindoro, Romblon. Romblon will be included. Take note of that. Romblon is included. Kasi ang nakita kong mali doon sa Southern Tagalog region, ang prioritize lang nila yung Puerto Princesa, yung Palawan. Yung Romblon hindi sinama. Sabi ko parang nagja-jump siya. Yun ang nangyayari. Yan ang nakikita kong pagkakamali na. By the way, sa key cities ng Mindanao like Davao City, Cagayan de Oro, General Santos, para sa akin walang problema yon. Yung sa Lanao del Sur may madadagdagan. Natanda niyo yung bigla nag-develop after sa gera, yung under siege, Marawi. Yon, pasok din ang Marawi. Kasi yung nalaman namin na may traffic lights na ang Marawi City, malaking economic boom yan sa Bangsamoro, no? So, yon. Tapos yung kung ano yung wala before sa first and second closure na Mindanao branches, magkakaroon yan each provinces. Of course, ang requirement, capitalization. By the way, ang capitalization will be ganito mangyari. More on if you can recall na, 'di ba, meron tayong isang group na Bangko Filipino Depositors Alliance. Yan, isang help na yan. Although we need more capitalization. By the way, hindi tayo hihiram. Yan ang lesson nakita kong problem. Hindi yung board of directors ang problem. No, it's not. It's the before. Kasi ang issue kasi ganito ang old law at saka ang new law, pag sinabay mo, talaga magkakaroon ng confusing at saka conflict. Kasi yung nanalo sila sa Supreme Court cases, yung 18.8 billion, hindi pala binayaran. Ang Bangko Sentral may babayaran pa kay Bangko Pilipino. Pina-operate pero wala yung damage na 18.8, wala, ni kusing wala. Ngayon ang pinalabas na tayo pa may utang. Of course, nang utang sila yung lately lang before sa second closure is because wala nga yung 18.8 billion. Hindi nga nabayaran kahit kusing. Kaya sila napilitan mag-loan twice. Ngayon sa thrice, ang kapalit, 'di ba, yung sinabi ko sa past few videos, i-withdraw daw ang case. Hindi pumayag ang Bangko Pilipino. So, nagkaroon ng misunderstanding. Ngayon, ang gagawin natin, ito ang improvement, magkakaroon ng capitalization. Ito ang isang part na meron akong i-inform na, no? Ito. Since wala yung 25 billion rehabilitation plan, ang mangyayari, by 2026, ang iniisip kong video, reconstruct. Aside sa rehabilitate, yan ang pinakamahirap na part. Tapos may bagong entry sa accounting, it's either assets or capital
risk funds. Ibig sabihin, pag risk fund, if something happened to the banking operation, may budget na tayo sa risk funds. Yan ang pinakamatagal na process, my fellow viewers. I'm gonna tell you, this will take a long time. This is not an easy task. I'm gonna tell you, it's not an easy. It will take a long time. Months, no, it's not days. Months or years. Then sa GS, government securities required sa corporate banking, required sila. Kasi kung something happen, ipapasubmit. Ito ang nakalagay ko dyan sa proposal. If something happen to that bank during third reopening, pag if ever nagkaroon ng utang ang bangko o nagkahirap-hirap, plastada na ang GS, government securities. Ito, dyan sila sumabit na part, GS, government securities. Kasi kung nakasubmit sila, until na operate pa. Yung after sa 2011 closure, doon sila nagka-problema. Kasi nga, humingi sila ng kapalit, withdraw the case, hindi papayag. So, yun. By the way, sa court hearing, sa judicial system, I already confirmed, hindi pala sa Supreme Court sila umapela. Umapela sila sa Court of Appeals. Kaya pala parating nakikita natin sa news, puro Court of Appeals, hindi Supreme Court. So, yun. Then, yung sa mga major stockholders, you will see my other videos sa 2026. Iba yung 2027. Iba pa yan. This is serious, my fellow viewers. Serious ako dito. Ngayon, sa PDIC, I heard na may plan na sila magkuan. I don't know how will be the procedure. Kasi sa number of depositors, i-divide tapos through mail ang kuan. At kuan siya, mail order. I think check yata tapos through mail. Of course, registered mail, of course. Tsaka mahigpit ang security sa pagpadala. PDIC na. So, yun po. By the way, ang requirements pala before operating ang bank, BSP regulated, PDIC, Kalan insured. Of course, we know already the news, the effectivity, the March 15, 2025, they insured up to 1 million. Anyway, next few years, baka tumaas pa yan, hindi natin alam. Tataas pa yan. Kaya pag-aralan natin yung kuan. So, doon pa lang sa capitalization, we need to reconstruct. Tama, hinala ninyo, my fellow viewers. We will start from the scratch. This is a difficult process. It's not easy task, I cannot tell you. Okay, so yan lang muna, my fellow viewers. So ang title sa video na ito, wala akong live video sa January 1, 2026, pero meron kayong assignment sa kuan. Ito lang, pag-aralan ang mga past videos ko na Bangko Filipino related. Then, mayroon pa akong isang iiwanang message sa officer sa BF homeowners. Una-una is Paranaque, kasi meron akong ibibigay videos 2026. Then, ang officers, no, current officers or mag-e-expire, no, ang message ko sa inyo is magsimula na kayo mag-ipon ng capitalization para sa reopening Bangko Pilipino, na hindi na tayo hihiram sa BSP, hindi na. Kasi nga, ayaw nga i-release yung 25 billion rehabilitation plan. So, wala. So, ang gagawin natin, of course, more than na. Of course, we will start from the scratch. Tapos, meron tayong depository bank. Ang napili ko Dumaguete kasi may napili na kaming bank, depository bank na wala siyang interbranch. Tapos kung mabuo na yung capital, that's the time pwede na tayo maka-operate. It will take time. Okay, so yan lang muna for the meantime kasi alam ko nahihilo na kayo. Pwede kayo mag-post ng comments dito sa video na ito. Alam ko it's not an easy to operate, to reopen the bank for the third time. Take note,
Bangko Filipino was closed second time dahil nadapa. Nadapa talaga siya. Nang dahil lang sa hindi na-release ang rehabilitation plan kasi gusto nila ipa-withdraw ang case yung 18.8 billion damage suit na nanalo sila sa Supreme Court, yung 1991 case. Yun ang dapat nilang pansinin. Anyway, kung if ever may utang, no, kasi ito ang iniisip ko, yung kung may utang sila, yung two kinds of loan, dapat bayaran na lang. Walang kasalanan ng board of directors. Of course, nakasuhan sila kasi sila nakakaalam pero it's a complicated issues. Okay, thank you so much to all viewers. Once again, Happy New Year and see you each other on 2026.